magandang gabi. Mega love shoutout sa lahat. Ayan. Kain tayo ng ano ba to? Tawag dito. Midnight snack. Ayan, magandang gabi sa inyong lahat. Ayan. Kakain ako ng isang peraso kasi nagugutom ako. Habang ako lagi nag-ano sa inyo guys, kumakain neto, ay meron ako sa inyong konting kwento. Ayan. Ang kwentong maraton ni Ate Milet. Ayan kayo. Yummy. Diba? Tingnan nyo guys yung aking nguso, namamaga. Hindi ko alam kung saan ako na-allergy. Diba? Yan, sa Sakmid guys, alam nyo. Ito yung konting reaction video ko lang ha. Pag ang mga bata talaga guys, hindi nasusobrahan ng pagmamahal ng magulang, talagang nawawalan sila ng galang. Ayan. Nawawalan sila ng respeto. Yan. Hindi lang siguro sa or dahil na rin sa mga solsol ng iba. Kaya siguro, nagiging ganun. Ayan. Kunting reaction ko ito dun sa kay, Dave, yung inadapt ni Katikram guys. Kasi, yung bata na yun, kung maayos sana yun kung walang mga nanunulsol o walang nagbibigay ng pera sa kanya. Pero hindi natin madidisiplina ang bata kung kung tayo lang ay madidisiplina pala natin. Pero kung may nakikisawsaw na ibang tao, ay hindi talaga natin kayang disiplinahin ang bata. Madidisiplina natin yan kung sa sarili lang natin na walang nakikialam. Yan. Pero pag may nakikialam, kasi marami akong nakikitang na-adapt sa ibang bansa, di ba? Napapalaki nila ng maaayos ang mga bata kahit hindi nila alam kung kanino sila anak o kung saan sila nanggaling. Naalala ko yung kay Jessica Soho, napakabuting bata hinanap pa talaga niya yung nanay niya. Ilang bata yung mga inampon ng mga taga-ibang bansa, di ba? Na nung tumanda sila ay naging mabuting tao. Kasi nga, hindi sila na-expose sa social media at walang ibang nanulsol sa kanila, kundi ang pamilya na yun. Kaya na bigyan sila ng kumbaga, naturuan sila ng mabuting asal. Kasi kahit naman sabihin natin na sa ibang bansa, hindi rin masasabing hindi nakakapagsalita ng hindi masama ang mga taga-ibang bansa. Ang mga bata doon, mga salbahe din. Diba? Pero dahil sa pamamagitan na sila lang talaga ang nagdidisiplina, nagiging matino ang bata. Pero kung katulad niyan, paano mo patitinuin ang bata kung merong mga iba na nakikisawsaw dyan? Na ganito, ganyan ang gawin mo, o bakit inano ka, anong ginawa sa'yo? Kasi ang bata, lagi yan nagtatampo Lagi yan nagtatampo. Kunting sabihin mo dyan, nagtatampo yan. Kasi bata nga, kulang pa sila sa kaisipan. Kahit nga sabihin mo, kabutihan lang nila, pakainin mo nga sila ng gulay kung hindi nila gusto. Sasakit lang ang ulo mo. Hindi ba? Pero kung ikaw lang ang nagdidisiplina sa bata na yan, sa ayaw at sa gusto nila, kakain sila. Yan. Matutusin silang kumain ng pagkain na hindi nila gusto. Yan. Kasi para yun sa kabutihan nila.
Katulad ng mga gulay, ang kabataan ngayon hindi nakain ng gulay. Gusto nila lagi chicken, mga kung ano-ano, mga frozen good, yan ang gusto nila. Ang bata ngayon hindi mo mapakain ng gulay. Pero kung sa sarili mong pamamaraan yan, kakain at kakain yan kung walang nakikialam. Ganun lang ang pananaw ko dyan sa nangyari dyan sa kay Dave, yung inampo ni Katikram. Pero ayan, believe pa din ako kay Katikram kasi hindi pa rin siya nagsasalita ng hindi magaganda dyan kay Dave. Ayan. Pero pinapaliwanag niya yung side niya bilang magulang kung paano disiplinahin ang mga anak. Tama naman yun sa kanya eh. Kaya lang, siyempre sa iba, katulad ng pagbibigay ng pera, may nagdidirekta na pala na magbigay ng pera sa kanya na hindi niya alam. O, ang bata kung ano-ano nang binibili. Diba? Kung ano-ano nakikita sa na hindi naman dapat. Kung anong meron ka na, kompleto ka na, tama na. Kasi meron pang ibang paglalaanan kinabukasan mo ang pera. Diba? Hindi yun na pipigilan ni Tikram kasi may nagdidirekta na nga na taong pumupunta dyan kay nagsusuporta kay Dave. Ayan. Kaya mahirap talaga magdisiplina sa bata, lalo kung merong nakikialam. Ayan. Kasi siyempre, kanya-kanya tayong damdamin bilang isang magulang. Ang gusto natin mapabuti ang anak. Kahit naman ako, 17, 18 pa lang. Yung mga ibang bata dyan, nakikita ko nagmumotor. Talagang nasya-shock ako kasi bawal pa. Tapos yung mga ganyang kabataan, mapupusok pa yan. Nakita nyo yung meron dyan guys, na aksidente sa may Tagaytay. Kung nakita nyo yan na aksidente sa may Tagaytay, may nagbanggaan dyan, aksidente, 3 ang patay. Yung sasakyan na yun, ang mga nagdadrive, bata, mga lasing. Diba? 3 buhay ang kinuha sa mga panahon na yun. Dahil lang sa mga kabataan na hindi nadidisiplina ng mga magulang. Hindi yun alam ng mga magulang. Pero tingin ko kasi may sasakyan sila eh. Wala pang 17, 18 ang mga nagdadrive. San ka pa? Kung walang gabay ng magulang yun, alam na ng mga tao, alam ng kabataan na yan na bawal mag-drive ng lasing. Pangalawa, ang 18 pataas ang dapat nagmamaniho ng mga sasakyan. 18 pa lang yung isa doon, 17, ganyan. Mga lasing pa. Siyempre, mga ganyan 18 pa lang, kaanuhan pa yan, kapusukan pa nila yan. Pag kumbaga parang excited sila, para siguro papalipad sila ng helicopter ang tingin nila. Ay di, ayun, aksidente ang labas. 3 ang patay. Diba? Yun ang mga ganong mga, ang ikinatatakot ng magulang. Yan. Bilang hindi ka na nga, yun na nga ang sabi, ang magulang dapat iingatan. Kaya nga, nagiging mahigpit ang magulang para ingatan ang mga anak, ang mga bata. Hindi lang nga sa dugo nakikita ang pagiging magulang ang paggabay mo hanggang sa pagtanda nila. Magkaroon sila ng mga sariling isip, maging matured sila. Doon nila makikita ang totoong buhay pagdating ng mga 20 pataas na. Ayun. Doon na sila matututo. Kaya sa ibang bansa, mga inaampo nila galing dito sa Pilipinas, pagdating dito, mga independent sila, mababait silang tao. Marami ako napapanood dyan kay Jessica Soho, hinahanap pa ang magulang. Inampon sila ng naging mga professional sila, may mga business sila. Diba?
yun siguro si Tikram, yun sana siguro ang layunan niya dyan kay Dave. Tsaka kay Luis din, ayan. Si Luis parang mabuting bata. Sana pagpatuloy niya lang yung ganong mga ganong ugali niya. Ang mapagpakumbaba at marunong lumingon kung saan siya nanggaling. Ayan. Yan lang ang masasabi ko about sa mga bata sa ngayon na masyadong pupusok or madali ma-impluwensyahan ng iba. Ayan. Kaya, hindi naman, lahat naman siguro ng bata madali ma-impluwensyahan ng iba. Kahit hindi ang mga magulang o kaibigan, pati na yung mga mga ganyang katulad ng mga barkada, ayan. Ganon, kaya yan na susulsulan ng mga barkada, ganon. Ay, hanggang dito na lang guys, ayan. Ito ang aking konting reaction video sa napapanood ko kay Tikram at saka kay Dave, ayan, saka kay Luis, ayan. Shout out mga katikram, at saka kay Japina, Migalab shout out din, at saka sa aking Team Kabungan, Team Bingo Warrior, Team Grind, Team Cassis Angel, ayan. Maraming salamat sa inyo sa suporta. Good night everyone, bye bye.